Inilapit sa Omni News ang kwento ng isang Pinay na dati walang tirahan. Ngayon Youth Ambassador na sa The King's Trust Canada. Kilalanin siya sa report ni Paula Saraza. I can see my younger self saying, we're out of it. It's finally that realization where you're in a different life now, or like you're in a different place now. Ilang linggo matapos ang pagdalo sa prestihiyosong King's Trust Global Gala sa New York, hindi pa rin lubos maisip ni Ariana Faye Peñalosa ang oportunidad na magsalita sa harap ng nasa 400 mga businessman, international celebrities at global leaders bilang Youth Ambassador ng King's Trust Canada, isang non-profit organization na itinayo ni King Charles III. Layo ng organisasyong tulungan ang mga kabataang makahanap ng trabahong susuporta sa kanilang kinabukasan. Bago kasi ang tagumpay sa karera ngayon, malaking pagsubok ang pinagdaanan ni Peñalosa sa Canada noon. I was so scared. I didn't know where I was even gonna live at that time. Unang nag-migrate sa Amerika mula Pilipinas si Peñalosa bago nakitira sa kamag-anak sa Toronto noong siya'y 15 years old. Pero matapos ang 2 taon sa hindi inaasahang problema sa pamilya, napilitan siyang bumukod at manirahan sa shelter. I needed to get enough money and just for food and shelter, just looking ahead of what I need before I can go back to kind of the dreams I put aside. It was survival mindset, but in the shelter, it was a youth shelter, so I felt safe in that sense. Sa kabila ng mga pinagdaanan, hindi nawala ang pangarap ni Peñalosa na makapagtrabaho sa tech industry. Isang bagay na naging posible nang makapag-enroll sa libreng Young Women in Tech program ng King's Trust Canada. Even if I didn't have a laptop during that shelter, I was still thinking about how I could code, how I could learn technology with what I had. So when I signed up for that, I was really looking forward to it. And the day I got to that program, it changed my life. Naniniwala si Peñalosa, marami pang mga kababaihang emigrant ang posibleng nakakaranas ng mga pagsubok tulad niya noon. Pero umaasa siyang maging inspirasyon sa mga kabataan at kababaihan na posible pa rin ang tagumpay kung pagsisikapan. If you've seen other people do it, you can do it too. Magkakaroon ng libreng workshops ang King's Trust Canada para sa kanilang Young Women in Tech program sa darating na June 13 at June 14. Paula Saraza, Omni News, Toronto.